Magandang araw mga kaibigan. Okay, ongoing na po ngayon ang Day 9 impeachment trial. Nagsimula yung continuation ng cross-examination ng defense kay Director Matibag, sinundan ng pagtatanong ng mga senator judges. Bago natin pakinggan ang pagtatanong ng mga senator judges, gusto ko lang isingit itong survey. Survey ni Pinoy Ako. Sabi dito, survey natin si Matibag. So pinagpilian, Matibag at saka Ipis. Yung bang naging sikat, mga last year ba yon? Ang daming tinatalo ng Ipis. Si BP Sara lang ang hindi matalo-talo ng Ipis. Ito ngayon, Matibag versus Ipis. Kung gusto mo si Matibag, mag-heart ka. Kung gusto mo si Ipis, magtawa ka. Ito. Reaction. 2,700 ang tumawa. Ang nag-love lang is 19. Kawawa si Matibag, nilampaso ng Ipis. Wala na talaga. Kung merong pinagtatawanan, I don't know how will you describe itong si Matibag. Siya na yun. Ito na. Ongoing yung pagtatanong ng mga senator judges. Si Risa Hontiveros ang nagtatanong. Ni Vice President. Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President? Hindi ko po sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus. 300 plus ang security complement ni Vice President. Iyon po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security? Babalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung po tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagmamaganda. Okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo dun sa isang standard ng capacity. Tama po. Salamat po, Mr. Witness. Salamat. Ang gusto nilang palabasin, yung kakayahan daw ni BP Sara na saktan ang Pangulo, ito kinonsidera ni Matibag dahil ang Vice Presidential Security Group na inassign ay may more or less 300. These are professional soldiers. Kaya ito, yung pagtatanong talaga ni Risa Hontiveros, makikita nyo may pagkabayas. Makikita mo, mayroon siyang gustong palabasin na talagang violente itong si BP Sara. Kaya sa ngayon pa lang, makikita ko na, opinion ko lang ito, na ang boto talaga ni Senator Hontiveros is conviction. 101% ako. Sinong makipagpustahan? Conviction. Kasi depende sa pagtatanong dyan. May pahayag si Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, kung sa ngayon, hindi pa malaman kung ano ang kanyang boto, acquittal ba or conviction. Handa daw niyang i-acquit si BP Sara kung mahina ang ebidensya. Naniniwala ba kayo kay Erwin Tulfo? Isa rin yan. Sa nakikita ko, 101% conviction ang boto ni Erwin Tulfo. Sinong makipagpustahan sa inyo? Kanina nagtanong panahon ng question portion ni Senator Raffy Tulfo. Nako, binatingtingan siya.
Kaya nagreklamo siya. Bakit kung ang minority, sobra-sobrang time nila, umaabot ng ganito, bakit kung kami majority, kinakat ninyo? Kasamahan nyo nga si Escudero. Di ba majority si Escudero? Tapos, akusahan ninyo ang minority na mas maraming time na naibibigay. Again, isa rin sa nakikita ko na boboto ng conviction kasi depende nga sa mga tanong nila. Itong si Rafi Tulfo, conviction din yan. Katulad din yan ni Pangilinan, conviction din yan. Of course, Soto, conviction din yan. Si Lacson, kahit sinasabi niya na, no, I will vote according to evidence. Hindi ako maniwala. Conviction din yan. Kaya sa 13 na majority senators, 10, kikita ko, siguradong boboto ng conviction. Yung tatlo, alanganin. Sino yung tatlong alanganin? Escudero, Ejercito, at saka Zubiri. Bakit alanganin? Si Escudero at Ejercito magre-re-elect. Mag-isip-isip ng ilang beses yan bago magboto ng conviction. Kasi once na bumoto sila ng conviction, matatalo sila. Kaya takot bumoto yan ng conviction. Si Zubiri naman, kahit hindi siya kakandidato ng pagkasenador, doon sa Bukidnon, baka magkandidato siyang governor. Kaya takot din yan bumoto ng conviction. So, 10 lang. O kahit ipagpalagay mo, conviction sila na 13. 16 ang threshold. Di wala pa rin. Kaya ito, it's a waste of time. Waste of taxpayers money. Itong impeachment trial ni BP Sara na ito. Sigurado pong panalo. Acquitted dyan si BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Ramel nga taga Sitio Kalapat. So muna ni ang pag-aatupan karon. So muna ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa iyaha. Pag-atop na nigit siya karon. O karon ato makita nga managid sila sa ilang pag-atop. Salamat kayo sa Ginoo nga imong gihatag karon nga sa mga sin nga dili ang gid mi makigpuyo sa akong papa karon. Kay nakigpuyo lang ka dito si iyong papa. Puyo lang mi sa dito sa akong papa. So karon nakabalay na gyud ka. Nakadukod na mi karon sa balay. Namo karon. Tungod sa tabang nga gihatag nga sin sa amo. Salamat kayo. Salamat kayo